Kamusta mga katotoo? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa paglalakbay sa mundo ng katotohanan, kritisismo at konting katatawanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang balitang nagpagulo sa social media at nagpainit sa mga diskusyon sa kanto. Si Senator-elect Kiko Pangilinan absent sa proklamasyon ng mga nanalong senador noong Sabado, May 17, 2025. Bakit? Dahil daw sa graduation ng kanyang anak na si Frankie sa Amerika. Nako ha. Pero teka mga kaibigan, hindi ito simpleng kwento ng isang tatay na umabsent para sa anak. Sa likod nito, may mas malalim na kwento ng politika, pamilya at pananaw ng mga Pilipino. Kaya naman sa susunod na ilang mga minuto, iikot natin ang bawat anggulo nito mula sa kanyang electoral comeback, sa kanyang desisyon, hanggang sa mga reaksyon ng publiko. Kaya't ihanda ang inyong kape, i-mute ang notifications, at sumama sa akin sa isang intellectual na roller coaster. At bago natin simulan, i-hit ang subscribe button na iyan, i-like ang video, at i-comment ang inyong saloobin. Kung gusto ninyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks. Ang inyong donasyon ay magpapalakas sa aming misyon na maghatid ng katotohanan. Una, balikan natin ang kwento ng kanyang pagbabalik. Si Francis Kiko Pangilinan, dating senador, abogado at asawa ng megastar na si Sharon Cuneta, ay muling nanalo sa 2025 midterm elections. Pero hindi ito ordinaryong panalo mga katotoo. Ayon kay Kiko mismo, nasurpresa siya sa resulta dahil sa mga pre-election surveys. Madalas siyang nasa baba ng rankings. Pero boom! Nang lumabas ang National Certificate of Canvas, panglima siya sa Magic 12 na may 15,343,229 na boto. Parang pelikula ito, di ba? Isang underdog na akala mo'y wala ng pag-asa, tapos biglang nag-top 5. Pero ano ang sikreto ng kanyang comeback? Una, ang kanyang plataforma, agrikultura, kabuhayan, at reforma sa hustisya. Pangalawa, ang suporta ng Liberal Party at ang mga botanteng galit sa status quo. At pangatlo, huwag nating kalimutan ang Sharonians. Oo, mga kaibigan, ang fan base ni Sharon ay hindi lang para sa concert tickets, sila rin ang mga silent warriors sa kampanya. Pero seryoso, ang panalo ni Kiko ay sintomas ng mas malaking pagbabago. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang 2025 elections ay nagpakita ng power shift sa Senado, kung saan ang mga progresibong kandidato tulad ni Kiko at Bam Aquino ay muling nakuha ang tiwala ng masa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga Pilipino ay hinintay ang mga leader na may track record ng prinsipyo kahit na hindi sila nanguna sa surveys. Ngunit, mga katotoo, hindi lahat ay masaya sa kanyang panalo. Sa X, may mga nagsasabing ang kanyang comeback ay dahil sa showbiz factor kaysa sa tunay na merito. May punto ba sila? Well, hindi natin may kakilala ang pangalang Pangilinan ay may hatak. Pero ang 15 milyong boto ay hindi basta napulot sa red carpet. Ito ay resulta ng dekadang serbisyo mula sa kanyang trabaho sa agrarian reform hanggang sa kanyang paninindigan laban sa korupsyon. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng kontrobersiya, ang pag-absent ni Kiko sa proklamasyon. Noong Sabado, May 17, habang ang Manila Hotel ay puno ng mga bagong halal na senador, si Kiko ay nasa Amerika kasama ang pamilya para sa graduation ng kanyang anak na si Frankie. Teka, mga katotoo, isipin natin ito, ang proklamasyon, isang once-in-a-lifetime event kung saan ikaw ay opisyal na ideklara bilang senador ng Pilipinas.
Pero si Kiko, nasa US para kay Frankie. Pero seryoso, bakit niya ito ginawa? Sa kanyang pahayag, sinabi niyang tinatanggap niya ang mandato ng may malalim na pagpapakumbaba at lubos na pasasalamat. Pero ang tanong, bakit hindi niya hinintay ang proklamasyon bago umalis? Dito pumapasok ang dalawang pananaw. Una, ang pananaw ng mga taga-suporta. Sa ex, sinabi ng isang user na desisyon ni Kiko ay nagpapakita ng kanyang pagiging tunay na tatay. Ay, excuse me po. Ang graduation ng anak ay hindi lang basta seremonya. Ito ay milestone ng pamilya. Sino ba naman ang hindi gugustuhin makita ang anak na tumanggap ng diploma? Lalo na si Frankie, na anak ni Kiko at Sharon, ay nag-aral sa isang prestihisyong universidad sa US. Pero narito ang kabilang panig, ha? Ang mga kritiko, partikular sa ex, ay nagsasabing ang pag-absent niya ay nagpapakita ng kakulangan sa prioridad. Ang proklamasyon ay hindi lang seremonya, ito ay simbolo ng mandato ng 15 milyong Pilipino. Ang hindi pagdalo, ayon sa kanila, ay parang pagtalikod sa unang araw ng trabaho. May punto ba sila? Siguro, pero isipin natin, si Kiko ay hindi naman nag-awol. Nagpadala siya ng mga kapatid, sina Marcel, Nanette, at Angeli para magrepresenta sa kanya. Parang field trip lang yan, mga katotoo. Hindi makakasama si Kiko, kaya nagdala siya ng kapalit. Pero aminin natin, kahit gaano kagaling ang mga kapatid niya, iba pa rin ang impact kung siya ang nandun, di ba? Ngayon, tignan natin ang reaksyon ng publiko. Sa X, nagkagulo ang mga netizens. May mga sumuporta kay Kiko na nagsasabing family first ang kanyang desisyon. Pero may mga galit din na nagsasabing dapat unahin niya ang kanyang tungkulin. Isang user pa nga ang nagsabi, kung hindi siya makadalo sa proklamasyon, paano pa kaya sa mga sesyon ng Senado? Ouch! Para mga katotoo, isang kwento ang nagbigay liwanag sa akin. Noong 2016, si Kiko ay naroon sa graduation ng kanyang anak na si Casey Concepcion, kahit na nasa gitna siya ng kampanya. Noon pa man, ipinakita na niya ang pamilya at prioridad. Kaya naman, ang desisyong ito ay hindi na nakakagulat. Pero ang tanong, tama bang iugnay ang personal na desisyon sa kanyang kakayahang maglingkod? Dito pumapasok ang mas malalim na diskusyon tungkol sa work-life balance sa politika. Sa Pilipinas, inaasahan natin na mga leader ay parang superheroes. Walang pahinga, walang personal na buhay. Pero si Kiko sa kanyang desisyon ay nagpapakita na ang mga politiko ay tao rin. Ang tanong, handang tanggapin ba ng mga Pilipino ang ganitong pananaw? O masyado pa rin tayong nakakabit sa ideya ng sakripisyo bilang sukatan ng liderato? At speaking of sakripisyo, ha, alam nyo ba na ang mga senador ay may 200 araw na sesyon bawat taon? Kung iisipin, ang isang araw na absent ni Kiko ay 0.005% lang ng kanyang termino. Pero syempre, sa Pilipinas, kahit 0.005% ay pag-uusapan sa kanto, sa ex, at kahit sa family group chat. Ngayon, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang desisyon ni Kiko ay hindi lang tungkol sa kanya o sa kanyang pamilya. Ito ay salamin ng mas malalim na issue sa ating lipunan. Ang tensyon sa pagitan na personal ng buhay at pampublikong tungkulin. Sa isang banda, gusto natin ng mga leader na makatao, na may puso. Sa kabilang banda, inaasahan natin na sila ay parang makina, laging nandyan para sa bayan. Ayon sa isang artikulo sa Rappler, ang 2025 elections ay nagdala ng bagong batch ng senador na may progresibong pananaw, kabilang sina Kiko at Bam Aquino. Ang kanilang panalo ay nagpapakita na ang mga Pilipino ay naghihintay ng pagbabago. Pero ang desisyon ni Kiko na unahin ng pamilya ay nagdudulot ng tanong, paano natin huhusgahan ang ating mga leader sa kanilang mga desisyon sa personal na buhay o sa kanilang track record sa serbisyo? Sa huli, ang kwento ni Kiko ay nagpapakita ng isang paradox. Ang mga Pilipino ay gustong-gusto ng mga leader na tunay at makatao.
Pero kapag nagpakita sila ng humanity like attending a child's graduation, biglang may backlash. Itong hamon ng modernong politika. Paano magiging tunay na tao ang isang leader nang hindi hinuhusgahan? Mga katotoo, iyan ang kwento ni Kiko Pangilinan, isang senador na nagpasyang unahin ang pamilya sa isang araw na mahalaga sa kanyang karera. Pero higit sa lahat, ito ay kwento ng ating lipunan, ng ating mga inaasahan, at ng ating mga hinintay na pagbabago. Kaya naman, ano ang inyong opinyon? Tama ba ang desisyon ni Kiko o dapat ba niyang unahin ang proklamasyon? I-comment ang inyong saloobin sa baba at huwag kalimutang i-hit ang subscribe button para sa mas maraming ganitong diskusyon. I-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, at kung gusto ninyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks. Ang inyong kontribusyon ay magbibigay daan sa mas maraming kwento ng katotohanan. Hanggang sa susunod na episode, mga katotoo, manatiling kritikal, manatiling nakatutok, at laging piliin ang katotohanan. Salamat at magkita-kita tayo ulit, mga kaibigan.